handa naman silang i-impeach ulit, pero what's next? Ano ba naman accountability nyo? May pinipili. Maraming ibang equally important issues. Kaya naman sabay di ba? Ang katotohanan talaga doon, ayaw talagang ipasa yung minimum wage, legislative. Tama yan. At ang pinaka nauumpog sa gitna, siyempre yung mga ordinaryong mamamayan, yung mga Pilipino. Kaya nga ang sagot dapat talaga, legislated wage increase. Pinaasa na, pinangakuan na, gusto pang tuparin, sabi siguro. Kaya ang kakapal ng mukha nito mga gago, mga oligarko na to Parang feeling nila, outside na sila sa mga issues ng mga normal ng mga tao. Kung tingin nyo, sapat ang minimum wage, mag-minimum wage tayo. Ang mga politiko natin, very unimaginative. Mga senador natin, mapunta kayo naman. Okay. Alright, magandang gabi. Magandang gabi. Visayas, Mindanao. And the whole world, yan. Baka magtampo yung mga OFW. Oo nga pala. Ito naman po kami. Ako po si Jen, ng Batas Manggagawa. Ako po si Ellie, ng Ellie San Fernando, ng Manggagawa Party List. Ako si Mark ng 2 sentimo sa kalye. Kami ang Politikang Inamo! Ano ba topic natin ngayon, mga tol? Marami tayong pwedeng pag-usapan kasi ang dami nangyari for the past week. May impeachment, may wage, may pagtatapos ng ng Congress. Dami nangyari. Away ng tapos Israel tsaka Iran. Nagbobombahan ng sa Middle East. Dami nangyari. Touch natin lahat yan. Pero bago lahat, napapanood tayo pala ngayon lahat live sa TikTok ni Ellie. Yes, kasi napakatagal ko nang hindi nakapag-live sa TikTok. Lagi ako nasa Facebook Oo. Kasi yun ang doon. Bawal kasi simultaneous live. Dapat makaisip yung TikTok tsaka FB ng ganun. Magkaaway na kumpanya yun ganun talaga. Pero dapat... Pwede ka isa pang telepono kasi. Oo nga Mga boss, baka pwede mag-share kayo ng mag-send kayo ng rose tsaka ice cream. Pambili ng bagong telepono. Pambili ng bagong telepono. Nag-ambag-ambag kayo para sa pantalon. Wala nga nag-ambag pala. Walang nagbabayad dun sa Di mo nalagay yung Gcash mo kasi. Oo nga pala. Ilagay mo Gcash mo doon. Ambagan tayo kung pantalon tsaka cellphone naman ngayon, Okay. So ano unang topic natin? Yung mainit. Mainit. Ano ba pinakamainit? Impeachment. Ayan. Impeachment yung pinakamainit na topic ngayon. Talaga yung feed ko. Ano ba nangyari kasi? Malamang alam na naman na lahat ng tao yun. Pero summarize mo nga, Mark. Yan. Parang meta AI. Summarize. Meta AI. Summarize the impeachment case. Grok yan. Grok. Diba recently nga kasi ngayon sa Senate ay may sila ngayon parang di ba consider constitutional crisis yung nangyayari ngayon dun? Pwede. Dahil sa nahirapan sila sa mag-define ng fourth tweet kung kailangan ba sundan agad. Kung kailangan ba agad kailangan agad ano yung tawag dun? I-trial. I-set ang trial yung impeachment case. So ngayon to cut it short, binalik ngayon ng Senate sa Congress for certification kung di ba nila na-violate ang Constitution doon sa terms na kung kasi apat na beses nagkaroon ng impeachment complaint kay Sara Duterte. Di ba yun yung banggit ni Bongo? Nang na-ratify lang naman at Senator Bato. At na-ratify lang naman is yung isang complaint which is yung recent House resolution. So binalik ngayon doon. Then ngayon, di na alam yung gagawin. Sabi nga nung recent statement dyan ng isang member ng Congress is ano na yung next step? Kasi handa naman silang i-impeach ulit pero what's next? Ngayon, yung mga DDS, mga BBM, nagiging legal experts na ngayon kung ano ba yung gagawin nila. Lahat ng netizens expert. Lahat legal expert na. Pero ikaw ba, attorney, since ikaw naman yung abogado sa atin, legal expert, ito yung resident legal expert natin. Ano ba yung, simula mga sabihin ng fourth tweet muna? Basta may cellphone ka, pwede ka nang maging legal expert. Don't trust me, my word on that. Pero yung fourth tweet, mismong yung si Justice Ascuna nagsabi. Kasama siya doon sa 1987 na draft constitution. Sabi niya, ibig sabihin ng fourth tweet, agad-agad. Hindi, wala ka na ibang pwedeng yun doon. Yung nag-draft na mismo ng constitution yun Meron niyang lumabas na tag dito. Yung nahuli yung sasakyan nata ni Chis Escudero. Last sa year. Bus lane nata. Sabi niya, I will forthwith. Yung license plate, babalik niya agad. Alam naman pala na ibig sabihin. Tsaka yung sa recent Arroyo case din, bumalik din yung mga statement niya na kailangan, yung bakit daw kailangan itago pa ni Gloria Arroyo yung sa impeachment kung pwede naman niya harapin agad. Nagkanda leche-leche yan kasi ito si Cheese magulo rin
Magulo rin to. Dinelay niya ng dinelay eh. Kung kinonvene na yan, nung, kailan ba naipasa yan sa Senado? February. Kung na-convene na yan, yung pag-convene kasi ng impeachment court doesn't necessarily mean meron ng conviction. Convening pa nga lang eh. Magta-trial pa nga lang eh. Pero itong si Jesus Escudero, galing, gymnast pala yan si Jesus. Magaling siya. Mental gymnast. Hindi niya alam yung sabi niya, hindi daw agad-agad pag sinabing forthwith. Big daw, big. Dapat daw ang ginamit na salita, immediately. Sinerch ko rin yan. Synonymous lang. Sinerch ko, what does forthwith mean? Baka ako yung may... Ako rin baka ako yung may pagkukulang. Ginagaslight tayo. Kaya ang gulo-gulo nila, kung kinonvene nila yan, di wala sa gulo ngayon. Hindi aabot sa ganitong gulo. Convening doesn't necessarily mean conviction. Trial pa nga lang eh. Kung kinonvene na nila, hindi walang problema na ganito. Pero ito si Jesus Escudero, mahilig sa balagtasan tsaka sa tawag dito, sa grandstanding. Ayan tuloy, gulo-gulo ngayon. Pero nakalimutan ko si Senator Joel ba yun? Or si Francis Tolentino yung nagbanggit na kinumpare niya yung mga impeachment process sa US. Baka daw minamadali ng mga taong bayan. Sa US nga daw, si Trump 2 days lang na-impeach na. So, kaya daw yan ang within a week lang, 10 days. Isa pang bobo. Kaya nakakapagtaka yung mga ganong klaseng logical parang kinukumpara nila yung dalawang case eh. Mga senador natin, mapunta ka na naman. Yan ang nakakalungkot eh. Pero yan yung mga pinapasahod ng mamamayan. Magkano ba sahod ng mga senador? 300,000. Parehas lang naman ng Congress tsaka ng ng Senate. Pero yan yung mga pinapasahod natin. At dyan nauubos yung malaking oras. Oo. Nauubos malaking oras. Tiruin mo, ang daming dapat naman pag-usapan, ang daming pwedeng naipasa. Tapos ibabalik lang sa Congress, no? Ang daming preparation para lang ibalik sa Congress. Hindi, sa dami-dami ng drama, sa dami-dami ng kung ano-anong paek-ek nila dyan sa Senado, babalik din pala sa babalik din pala sa House. Ano yung term? Remanded? Remand. Hindi daw dismissal. Remand lang. Para tayo inuulol lang naman. Kaya Semantics lang. Ano tingin nyo dyan mga boss? Comment nyo na lang. Basa tayo mga comments. Comment nyo yung tingin nyo dyan. God bless BP Sara. Ginawa na scapegoat yung impeachment ng kurakot, divert tactics ng mga kurakot. Tama naman. Tama naman. Pero ikaw Mark, anong tingin mo dyan? Ano ka ba? Pro or anti-impeachment? Yan. Yan. Ikaw, pro anti-impeachment. Yari pro accountability ako. Pero kung may magandang kailangan pag-usapan pa ng mga issue, mas doon ako papasok. Pro For example, yung accountability. sa wage increase bill, nakalimutan na. Tapos nagsisisihan ngayon yung Congress tsaka Senate kung sino bang may kasalanan yan. Parang na lang yun eh. Parang scapegoat na lang na yun kasi siyempre preparation for 2028 na yan. Sino ba yung mga senador na biglang hindi dyan? Nasabi na kasalanan ng Congress, hindi kasalanan ng Senate. Batuhan na lang yan. So I'm for pro accountability kung in the form of impeachment ba yan. Pero siyempre, doon tayo sa mas focus na pagdating sa mga material needs ng mga tao. Kasi kung sabi natin may impeachment pero gutom naman lahat. Sasagutin nga ni Senator Coco dyan. Yari nga kay Senator Coco dyan. Ano sabi ni Coco? Justice din. Di naman may mga non-tangible. May mga hindi nahawakan daw na gaya ng hustisya. Kaso different sila yung nasa position of power. Tayo wala naman eh. At kung sila yung nagsasabi niyan parang... Tsaka may power naman sila to do both. Ang issue ko dyan is baka sila nagpo-focus sa impeachment masyado. Yan. Kasi yari ka ngayon sa mga kasi dati invested ako sa impeachment. Parang yung meme, no? Why not both? Oo, why not both? Kasi dati invested ako sa impeachment. Pinapanood ko pa yung mga yung proceedings yan sa YouTube nagtatrabaho. Pero habang tumatagal na lang siya, parang nadidesensitize na ako sa issue ng... Sure naman kasi ako din may impeach siya kasi statistically ilang officials pa lang ba na Parang siya na, impeached na si Sara Duterte. Impeached na. Yung trial, pang-conviction. Kasi pag impeach na mo, kapag ka nagbotohan ng House of Representatives na pumasa yan, impeach na ang tawag doon. So impeach na siya, hindi lang siya convicted. Yes. Sa conviction. Para para accurate tayo legally. Kasi baka i-bash tayo dito. Pero maraming tao kasi... Maraming basher pa man dito sa Eddie. Marami kasi dyan, black and white lang yung isip eh. It's either you're pro or anti. Ay, nako. Pero more on yan, liberal needs yung impeachment eh. Kasi pakita ko, kinakausap ko yung mga workmates ko, wala naman silang awareness sa impeachment eh. More on issue ng mga sa mga nagdarawa sa BGC, issue namin doon traffic. Pero hindi naman pero usapan namin yung impeachment pero hindi naman siya yung
nireklamo Parang namin. entertainment nila. Oo, entertainment. Kasi nakakatawa panoorin yung away ng mga yung makipagsuntukan si Senator Joel kay Robin Padilla o gumagano. Yun yung nakakatawang part dun eh. Tapos Kapag nagsuntukan na lang sila Kaya nga, mas entertaining masaya pa yun eh. Pero sa dulo, rin sila eh. Yung boto nila, parehas lang din. din. Kaya nga, 18-5. Laro lang. Sorry ikaw ba? Ano ba mo sa impeachment? Marami sa live viewers natin yung tinatanong eh. As a coming member of... Hindi, sa bilang bahagi ng magiging bahagi. Yes! Thank you pala mga boss, binoto nyo ka manggagawa party list. Na yan eh, kumbaga immaterial na yung whether or not susuporta ka o hindi. Kasi nandun na nga sa Senado eh. Mag-ano na nga lang eh, magkukonvene. Pero sige, for the sake, nandyan na yan eh. Nandyan na yan. Ako, ang punto ko dyan, i-convene na. I-convene na yung impeachment court, yung trial. Magkaroon na ng trial. We are for accountability. Lahat tayo gusto na accountability. Even the Vice President herself, Vice President Sara Duterte, siya na nagsabi niyan. Convene nyo na yan, willing ako humarap dyan. Sabi ni VP Sara to, convene nyo na yan, willing ako humarap dyan. May tanong kayo? Sasagutin ko kayo. Ang problema, ito nga ang Senado. Hindi agad kinonvene. Pero ito mga boss yung usapin ng accountability, ayoko kasing parang mareresolba na fully agad yung usapin ng accountability, yung mareresolba na yung corruption by just impeaching VP Sara Duterte. Kailangan nating magiging naive kasi tayo kung titignan lang natin si VP Sara at yung OVP tsaka DepEd na yun lang. Kailangan tignan natin, lawakan natin yung pagtingin natin. Say for example, alam naman ng lahat ng tao na hindi lang naman yan ang may corruption. Exactly. Diba? Tignan natin, say for example, issue ng confidential and intelligence funds. You go back to 2024 and 2023 nung budget deliberation. During the budget deliberation, walang kaabog-abog. Walang kaabog-abog. Ano yan? Aprobado yan. Binigay yan ng mga ng both members of the House tsaka ng Senate. So, and then nung nagkabiyak na yung unit team, yung irreparable na, yung pag-aaway. O bigla ngayon, lahat kontra na kay VP Sara. Kaya ako, mag-devil's advocate ako. Sabihin ng mga congressman, senador kasi noon, nung binibigay nila yung budget na yan, hindi naman nila alam na ganyan mo gagastusin. Ganun. Diba? Hindi naman nila alam na sila piatos, ang diba? Ganyan ang argument eh. Kaya, the same can be said. Halimbawa, sino ang may pinakamalaking confidential intelligence funds? BBM. Office of the President. 2 billion. Same. The same can be said with the OP. Same can be said with other agencies. Hindi binusisi yun? Bakit hindi binusisi ang Office of the President, yung iba, PND, yung iba pang mga agencies? Ang tatanong naman sa'yo dyan, ako nang naging devil's advocate, Deputy Secretary lang naman si VP Sara, so saan niya ginagamit yung confidential funds para sa Hindi, sa DepEd? Kaya nga may problema doon. Hindi naman siya yung chief ng mga AFP. Kaya nga kailangan busisiin yung buong usapin ng confidential and intelligence funds. Marami pa kasing mga department na may... Kasi hindi lang DepEd yan eh. Hindi lang DepEd, hindi lang OVP yan. Maraming, ang tawag doon, civilian agencies. Hindi lang national to even local government units, meron mga confidential funds yung mga yan. Now the question is, dito papasok na yung pagtingin ng maraming, at tingin ko maraming nag-a-agree dito, dito na papasok yung pagtingin na, bakit lang kasi sinisingle out nyo yung Office of the Vice President? If you're talking about accountability, buksan natin lahat. At very consistent ang kamanggagawa dyan sa point na yan. Ayaw nyo ng korupsyon, gusto nyo ng accountability, sige, buksan natin lahat yan. Buksan natin sa Congress, Office of the President, tsaka sa iba pang mga ahensya ng gobyerno. Ito, devil's advocate ulit. Bakit ako mag-isa? Siyempre, sa floor, may ganyan din yan. Para yung mga argumento, talagang makakaano natin. Sasabihin ngayon, ito, sinasabi ni yung kaibigan natin mahaba-baba. Alam mo na yan. Sino yun? Si Mangga. Si Edu. Sabi niya, kasi daw, si VP Sara Duterte, ang lowest hanging fruit. Sabi niya, simulan muna natin sa OVP, tsaka na yung mga kasunod. Sus naman, hindi ako nag-a-agree dyan. Yan yung mga thinking na narrowest target. Tama. Ito muna tayo, dito muna tayo kay VP Sara. Ano ba naman accountability nyo? May pinipili. Diba? Yun ba meaning ng yun ba ang meaning nyo niyan?
So, lowest hanging fruit, yun ba? Ibig sabihin, nag-a-adjust yung Accountability? yung prinsipyo, pananaw. Depende dun sa kung sino ang tingin nila na tingin nila na narrowest target. Di ako nagsasubscribe dyan eh. Tsaka tingin ko kasi yung tao, kumbaga, alam na nila yun, basa nila yun eh. Sige, unahin nyo si Sarah, hindi nila naman itutuloy-tuloy yan eh. Hindi. Diba? Hindi. Alam naman ng tao yun eh. Tapos, wala nang kasunod yan eh. Ito siyempre medyo weird, no? Pero nagsalita kasi si Senator Amy. Na medyo weird lang si Senator Amy pa yung nagbigay ng context na may kinalaman din kasi ito sa 2028. Oo, may. Totoo naman. Meron yan. Sa Posibleng hindi. 2028. Tapos ito kasing labanan na to, para tayong pinapipili diyan eh. It's either you are pabor dito sa kampo na to o kalaban nitong kampo na to or vice versa. Hindi kasi natin po pwedeng isantabi yung reality na labanan to ng mga kampo. Labanan to ng mga kampo at labanan to ng kung sino ang makakakuha ng full control doon sa kapangyarihan. At ang pinaka nauumpog sa gitna, siyempre yung mga ordinaryong mamamayan, yung mga Pilipino. Kapag hindi natin in-acknowledge yun, say for example, you assuming for the sake of argument, assuming ma-convict si VP Sara Duterte. Mag-resign si VP Sara Duterte as Vice President. So, sino papalit sa kanya? Does that si Sara Limin fully mare-resolve na yung usapin ng confidential and intelligence funds? How sure are we na i-continue to ng mga congressmen? Imposible. Bubulat-latin yung lahat na Hindi mangyayari yun. confidential and intelligence funds. Alam ng lahat ng tao. Hindi mangyayari yun. 'Di ba? So tapos sinong papalit sa Vice President? Sino mapapalakas? 'Di ba? Emboldened ngayon yung mga political, yung mga powerful players na kalaban ngayon ni VP Inday Sara. So power play yan na ang pinakakawawa at the end of the day, yung mga manggagawa. Kaya dyan papasok yung binabanggit. Very consistent naman ang positioning dito ng kamanggagawa na maraming ibang equally important issues. We are not saying isang tabi natin yung usapin ng accountability. That's an important issue. But there are also equally important issues. Hindi ba equally important sahod? ng manggagawa? Hindi ba equally important usapin ng kalusugan, ng kagutuman? Edukasyon. Di ba? Yung barangay health workers, puta, inano rin yan. Hindi rin nakatawid sa bicameral conference committee meeting. Alam mo, ano nilagay nila sa bicameral? Binaspasan nila? Ano? Yung sa mining act. Ayun, yung sa mining. O di ba? Putangin ng mga senador to tsaka mga politiko natin, ang inuna pa nila. Pagmimina. Yung mining companies. At interest yan ng mga oligarko. Yung fiscal incentives for large scale mining. So, ito yung binabanggit natin. There are equally important issues. At ang nakakainis dito, sorry, sa mga nakikinig dito. Ayoko pala mag-sorry. Ito yung pananaw ko pilit tayong pinapuposisyon. Pilit na gusto tayong ilagay sa basket either you're this or that. Lumalabas nga. Ako gusto ko lumabas doon sa basket na pro or anti. Wala kami diyan. Hindi issue 'yan. In fact, hindi naman yan yung issue kung bakit binoto ang Kamanggagawa Party List. We were very consistent with our campaign message, with the campaign platform. Usapin ng trabaho, sahod, yan ang issue ng mga manggagawa. At consistent yan doon din sa National Concerns Survey. Ako tingin ko, yung pag-ano ng mga senador tsaka congressman na mas importante, impeachment o wage hike. Tingin ko, yung mismo ay pinabubulaanan nung mismo nangyari na kaya nilang mag-convene para doon sa large-scale mining. Yes, exactly. Diba? Kaya naman sabay di ba? So, pati hindi mo kayang isabay, ang katotohanan talaga doon, ayaw talagang ipasa yung minimum wage, legislative. Tama yan. Ano yun? Post-dichotomy yung mga ganyan. Post-dichotomy. Hindi ka dapat mamili. Kaya nilang isabay Tama. Diba? Sinabay nga nila para kaya ngayon, di ba? Kaya ngayon, yung mga di na nalapas ang importanteng bill, papasahan ngayon sila kung sino may kasalanan. Yan yung laro na nila. Kasi sa 2028, alam nilang mawawalan sila ng boto kung sakaling sino. Kasi hindi nila in-expect na marami palang manggagawa talaga ang nakaabang doon. Tama.
pinaasa na, pinangakuan na, gusto pang tuparin, sabi siguro. Sobrang nakakagalit yan. Ilang interviews na yung nagtanong sa akin. Ano yun? Sa 200 peso legislative ano yun, nag-post si increase. Senator Jinggoy noon parang nagagalit siya sa Congress. Hindi kami may kasalanan yan. Huli nilang binalik dito sa Senate So parang, wala, laro-laro lang. Blame game sila, blame game. Blame game. May balita pa nga ako natanggap, sabi daw. Nung araw daw na yon, yung 2 days before mag-sinidye adjournment, meron daw mga taga-Malacanang na nandun sa Congress at Senate. Nilalabi daw na wag ipasaya. Ayan. Claire. Anti-Claire. Pwede pa ba yun, Tony? Hindi naman ako makakasuhan dito. Basta public Anti-Claire, Tony Claire. Sinasabi niya kasi tawag dito, may proseso daw na dinaanan. Ulol. Alam naman natin lahat na the palace could have, ito yung binabanggit ko the palace could have expedited or certified this as urgent. Mababalitaan natin, meron palang mga plays. Bumagapang. Yan. Ay, bumubulong. Para pala election din yan. Sa unang-una pala, ba't hindi sinertified as urgent sa LEDAC? Tama. Diba? Yung LEDAC kasi, mga boss, para lang batas yan yung parang komite ng Senado, Kongreso, at saka Malacanang. Para diyan sinasabi ng Malacanang, ano yung kanyang mga priority. Ano yung priority? Yung wage increase, hindi sinilagay as priority ng Malacanang. Tsaka, ito pa lang alam mo na tsaka kaya yan din, kung ba't ako galit na galit kay Senate President Cheese Escudero, kasi yan yung pinambala niya. Basically, sinasabi niya, hindi priority yan. Hindi priority yan. Yung wage increase na yan. So, pwede mong sabihin na mismong ang Senate President ang humarang dito sa pagpapabilis ng pag-uusap ng Bicameral Conference Committee meeting for legislated wage increase. Yung Senate President lang ba may capacity para sabihin na urgent yung bill na to o wala namang power yung mga ibang Senate members? Yes, Malacanang. Malacanang talaga. Nagpa-prioritize. Pagdating sa Senate, definitely, pwedeng kumpasan yan as the Senate President. Oy, mag-usap na kayo dyan. Nandyan na yung mga taga-house Oy, gusto ko pala i-shoutout, boss, kung Ray Mendoza ng TUCP. Talagang talagang inilaban niya yan. Yung 200 peso. Binantayan. Siya mismo. Nangalampag dyan. Nandun sila sa Senate mismo Itong matigas talaga yung Senado Oo nga. Kaya talagang hindi mo pa pwede sabihin na Kongreso talaga ang natulog. Kasi talagang nung nag-impeachment trial, nung kung ano-ano, nandun yung congressman. Nandun sila Ray Mendoza. Nag-aabang sila na matapos yung impeachment para makausap nila si Cheese na, ito yung version. Grabe, Inaabangan talaga nila. Pero laro Laro sa dulo. Tapos sino yung mga economic managers? Ayan. Last minute, sila na statement na wag ipasa yung legislated wage increase. Tapos, the boogeyman. Alam mo yung boogeyman na gamit nila, yung micro, small, medium enterprises. Yan, nakikipag-away ako sa comment section sa page mo yan. Kasi dami nagko-comment na na yung mga micro businesses na sila pinakamarami, baka di sila makapagpasahod. Ang sabi ko, hindi naman nakalagay sa Na-exempted sila pag yung business nila is 10 employees or less, di ba? So parang nainis ako na, feeling nyo ba big corporations kayo para madamay dyan? So parang, mga piling tagapagmana. Ayun nga, sabi ko, mga piling CEO ba kayo? Ginagamit ng mga bilyonaryo. Kaya ang kakapal ng mukha nito mga gago, mga oligarko na to Ginagamit na bala yung mga micro enterprises. May naalala rin ako yung sa BSP. Sino ba yung ng BSP ngayon? Hindi, si Governor. Basta Eli rin yun Hindi kasi may recent issue, di ba, na kailangan pa daw ng additional income ng gobyerno. So, bali nagkaroon nga kasi ng digital tax. So, maraming mga taxations ngayon. Tapos, nagkaroon ng parang call na gumawa dapat ng bill for capital wealth tax. Ang sabi ng BSP doon, di pa daw kailangan yun. So, parang yun ako naiinis parating sa mga malalaking negosyo. Hindi nila kaya bigyan ng tax. Pero parating sa mga basic services na ginagamit ang mga tao, biglang na sila nagdag ng tax. So, parang contradicting yung kailangan ng additional income ng government. Pero lahat ng additional income ng government, binubulsa lang lahat lagi sa mga tao. Pero sa gobyerno... Ano yan, tawag dyan, regressive taxation. Parang... bullshit naman. Kumbaga, walang pakialam yung tax kung sa mahirap ba o sa mayaman yung pagkukuhanan. Kaya nga it's a trend din padating sa sa wage bill. It's a trend talaga sa government natin na never silang magba-uplift ng mga workers parating sa in terms of wages. Wala, yung mga finance na kampanya ng mga yan, lahat mga oligarko, bilyonaryo, mga may negosyo. Sino siyempre susundin nila pag sila naupo? Siyempre sino boss. Yung mga boss nila, siyempre. Yung mga tao, iisipin ng mga politikong yan, binayaran ko kayo
Nakakabwisit. Yan. Ay, sagutin natin yung doon sa micro enterprise boogeyman. MSMEs. Hindi naman. Pero mo, totoo, kaya mag-data muna tayo mga boss. Totoo na pinakamalaking bilang ng local business, micro, small, medium enterprises. 63% micro, diba? Out of the 90% ng MSMEs, pinakamalaki yung sa micro. Around 30% yan. Hindi, I mean, yung employment, percentage to employment. So, yung micro enterprises, 30% ng workforce nandiyan. Ito yung mga karinderya. Pag sinabi kasing micro, mga 3 million and below na asset size or capitalization. So ito yung mga karinderya, mga sari-sari store, yung mga nagpi-fishball, yan. Yan yung mga micro enterprises. So ngayon sa batas, exempt na yung mga micro enterprises kapag sila ay BMBE certified. Kasi may batas din diyan Barangay Micro Business Enterprise Law, BMBE law. So kapag ikaw ay BMB certified, hindi ka na exempt ka na sa pagbibigay ng minimum wage. So therefore, itong 30% at diyan sa minimum wage sa legislated wage increase bill na sa section 6, ini-exempt din itong mga micro enterprises. So by that alone, basag na agad yung argument na apektado ang mga micro enterprises. Kaya ang pinatutungkulan dito sa taas sahod yung mga small and above. Kasi 3 million and pataas na yun 3 million and pataas na may kapasidad na yung mga yan na magpataas ng sahod nila. Especially yung mga bilyonaryo. At yan yung 70% ng Yes, 70% yan. May bago silang sagot dyan. O sabi nila, nabasa ko rin sa mga comments, o sabihin natin di apektado yung mga micro businesses. Kung maapektuhan yung mga large businesses, magmamahal rin yung mga materyales sa gagamitin ng mga micro businesses. Inflation na lang. Yan yung sagot na sinasabi mo. Meron din pag-aaral na sagot dyan Yun nga yung sa UP School of Labor and Industrial Relations. Sabi nung pag-aaral na yun, kasi inano nila yan kinumpute nila, inaral nila, pinasok nila. From 2013 to 2023 ata data nila. So, ang tanong, kapag tinaasan ba ang sahod, makakaapekto ito sa inflation? Ang resulta, insignificant. Ibig sabihin, not positive or negative. Walang epekto. Walang epekto ang pagtataas ng sahod sa inflation. Second, in terms of employment, so ang tanong, magkukos ba ng unemployment ang pagtataas ng sahod? Ang sagot ng study is moderate wage hike. So pasok ang 200 pesos. Moderate wage hikes do not necessarily mean unemployment. So yung study mismo, pinabubulaanan yan. Tignan naman natin sa production cost. Ang labor cost lang naman. Ito Ibon Foundation. Sa mga big firms, 5% lang. 5% lang yung doon sa ang cost, madadagdag doon sa labor cost. Kung ikukumpara mo yan doon sa ibang factors ng production, halimbawa kuryente, utilities, transportation. Energy. Yun ang pinakamalaking chunk. Based sa study, energy nga yung pinakamalaki. So ibig sabihin, langis. Ibig sabihin, hindi labor ang nagpapataas ng presyo ng bilihin. Ang nagpapataas ng presyo ng bilihin yung ibang production inputs. Yung kuryente natin dito, times 4 na presyo ng Europe. Kumbaga, dito sa atin, mga nasa 12 to 14 peso per kilowatt hour. Mga 4 pesos lang sa Europe pag in-convert mo. Ganun tataas yung kuryente natin. Kasi yung kuryente natin, virtual monopolist yun. Tama. So, pwede nila itaas, baba talaga yung presyo. Sino ba nakikinabang dyan sa mga kuryente na yan? Tsaka langis. Si Meral. Oligarchs lang yan MVP. Diba? Lopez, diba? Razon. Yan, sila lang ang nakikinabang dyan ba't hindi yun ang pagdiskatahan ng gobyerno? Kasi maraming nagsasabi Eli, kamanggagawa, yung pagtasahod, yung mga may nasa formal sector lang ang magbibiyayaan yan. Marami rin yung nasa informal sector, yung mga walang sweldo, pero mga nagnegosyante, diba, yung mga vendor, etc. Kaya mas maganda daw, pababain na lang daw presyo ng bilhin kaysa taas sahod. O sige, subukan nyo ngayon. Ngayon, wala nang taas sahod na pinag-uusapan Babaan. Challenge. Sige, ibaba nyo ang presyo ng bilhin. Paano nyo gagawin? Wala di ba? Tama na. Seemingly, parang logical di ba? Tama naman. Pagkat baba ang presyo ng bilhin, all 110 million Filipinos may enjoy, di ba? Kapag 51 million lang. Pero sige, subukan nyo ngayon. Paano mo Paano mo bababain?
Kunwari, yung energy. Puta, wala nga. Kuryente. May batas na ginawang inutil ng gobyerno sarili niya. Ayan, mas mahirap na laban niya kasi oligarchs talaga direkta mong kalaban rin dyan. Tsaka sinabi ko na rin sa yung mga first episodes natin na kung wala kang pampasahod sa mga magagawa, huwag ka na magnegosyo in the first place. Kasi sino ba niloloko mo dito? May comment? May chat. May chat daw. Tsaka in relation dun sa study na nabagan mo sa UPSLR, nung pandemic, magandang rin yung parang may statistics dyan. Nung pandemic, nag-skyrocket lahat ng profit sa mga negosyante, mga big businesses. Pero yung sahod, stagnant pa rin siya kahit sobrang laki ng productivity. Kasi dun sa nabanggit mong study sa solar, pinanggit nila dun, ang pinaka magko-compensate dun sa suppose na kung magkakaroon man ng inflation, magko-compensate dun or mag-offset dun is yung productivity ng mga laborers na which is maapekto dahil tumaas yung sahod nila. Ang dami pa rin meron ngang isang parang may YouTuber na binabanatan ako na. Ano yan? Ano yung sinasabi? Tawag dito daw, hindi ko daw alam yung sinasabi ko. Sino yan? Kamatis analysis ba yun? Basta yun yung Wag mo na i-promote. Hindi na natin ipopromote. Ayoko sa mga sinabi ko na sa page ko yun Kung wala kang alam sa topics, makikipag-debate ka sa akin. Magsisenda lang ako sa ng article, basahin mo na lang, hindi na ako makikipag-engage. Parang ikaw lang may alam ng lahat. Hindi, ako kasi nakakatabad hindi rin kasi productive magkaroon ng debate sa comment section. Hindi, maganda. Wag mo na reply. Reply ako rin ng source, sabi ko, edi okay. Gawa ka ng post, tas doon mo i-debunk. Pero not necessary. Hindi na. Not necessarily siya yung sinasagot mo. Masyado ng effort. Pero ang daming parang tagapagmana ng malalaking kumpanya. Oo, Lalo sa page mo. Parang hindi, ano yan? Lalo sa TikTok mo. Tsaka di ba nila mag-gets ng reason kung bakit ang baba rin ng productivity ng economy natin dahil walang purchasing power yung mga tao in the first place. Isa yun sa mga nag-uusapan ng mga economists na ang priority nila is yung parang GDP na based sa mga capital gains. Pero pagdating sa purchasing power ng mga manggagawa, for example, paano ka makakapag-save sa bangko, paano makakapag-ikot ang pera kung ang mga tao naman ay walang panggastos in the first place. Economics major ako do not trust an economist. Do not trust an economist. So don't trust you. Don't trust. Hindi. Economist ka sabi mo. Hindi ko naman kiniklaim na economist ako. Ano ka? Economics major lang. Yan. Don't trust an economist. Pero ang dami ako nalulungkot ako na hindi napasa yung wage Wala. Kasi lang yun recovery lang Di pa nga like totoong increase yun. Hindi pa totoong increase yun Sa inflation lang, recovery sa inflation sa value ng pera. Kasi ako, marami akong mga hawak na unions, di ba? Na ako yung lawyer nila. Kahit mag-CBA ka, hindi ka pa rin masyadong makalayo do sa minimum wage sa totoo lang Kasi yun ang gagamitin na argumento sa iyo ng negosyante. Mas mataas na nga kayo mas mataas ng 20 pesos na kayo sa minimum wage Okay na yan. So in reality, sasabihin kasi ng iba, mag-union kayo, mag-CBA. Pero in reality, kahit may union ka, it's not enough kasi may bar pa rin At saka kasi ang number one kasi na malaking negosyante nagsabi sa akin dito. May mga kaibigan naman tayo negosyante. Hindi naman daw yung wage increase talaga ang problema. Ito, medyo controversial take to. Take to ng isang malaking negosyante. Sabi niya, ang problema sa wage increase daw na papatsi-patsi tsaka yung sa mga CBA is competitiveness. Ano ibig sabihin nun? Kasi kung kunwari ako si San Miguel, may union yung San Miguel, mataas yung sahod ng mga yung mga manggagawa ko. Kaya ko ibigay, sabi niya. Pero, yung ibang kumpanya, nakakompetensya ko, ay walang union. Kaya niyang mababa yung cost niya ng labor. Matatalo ako sa kanya. Kahit parehong mataas kuryente namin, okay lang yan. Parehong mataas ang transportation cost namin. Pero dun sa labor, dun nagkakatalo, mas mababawasan yung competitiveness ko. Ilang kumpanya. At doon, kakainin yung market share ko nung kumpanya yun. Sabi nung negosyante. Kasi relatively, tama. So, kaya nga ang sagot dapat talaga, legislated wage increase. Across the board, ng lahat. Para pareho-pareho lahat. Lahat ng negosyo, pareho-pareho tayong tinamaan ng wage increase. Di ba? At pareho-pareho tayo na same footing. Tama. Kasi competitiveness daw ang number one talaga na concern ng mga negosyante.
Pero that will only make sense. It will only apply in a sense na kung very varied ang mga malalaking kumpanya dito. Mga negosyante, for example, JFC, malaki ang monopoly nila sa parating sa food So, kahit sabihin natin kahit sabihin kung mag-increase sila, not necessarily naman nabababa yung competitiveness kasi laki ng monopoly nila dito pa rin sa mga pagkain. Oo, siyempre. Industry-based pa rin siya. Siyempre, pag monopoly, walang kalaban. Dyan, diba? Pero yung for competitive markets, kasi tingnan mo, ang mga negosyante, ba't di sila nagrereklamo times 4? Alam nila yan times 4 ang kuryente natin dito. Ba't di sila nagrereklamo sa kuryente? O bakit hindi? Kasi pantay-pantay sila, matataas ang kuryente. Tama. Diba? Yung kanilang kukuhanin na profit margin, pareho lang kami na nung ibang kakompetensya ko. Tinatamaan ko. May baseline sila. So, hindi kaya, saan ka nakita ng negosyante nagreklamo sa taas ng kuryente? Alam nila na sa Europe, divide, 1/4 lang ng kuryente natin dito. Tanggap nila. Ba't di sila magreklamo doon? Tanggap diba? nila. So, kaya nakakahinayang yung wage increase, yung legislated wage increase, na supposed to be, ako tingin ko talaga minimal. And studies show naman na minimal ang magiging effect sa inflation. Yes. At sa job creation. Yes. Kayang-kaya ng mga kumpanya, lalong-lalo na ng mga malalaki, na 70% ng ini-employ, 70% ng 52 million workers nando sa small, medium, and large corporation. Na may kapasidad. Ayan. Kasi, kahit nung pandemic, na doble-doble pa yung kanilang makita taon-taon. Hindi lang doble. Diba? Ang taas pa yung talaga nag-skyrocket talaga. Kaya mo si Manny Villar na lang Laki diba? ng nila ang laki ng tinalo niya. Si Ricky Razon, ang laki ng tinalo kahit pandemic. Tama. Saan galing yung kita na yon? Dahil sa trino nila? Tanga. Di ba? Dahil sa mga manggagawa yun. Tama. Di ba? Itong mga senador na to, mag-minimum wage challenge nga. Kumasakay sa minimum wage challenge. Kung tingin nyo na sapat ang sahod ng mga manggagawa, sige, mag-minimum. Ikaw, mag-minimum wage ka, di ba? Ito, sa mga miyembro ng 20th Congress, mga papasok, kung tingin nyo yung mga against yung mga openly against sa pagtataas ng sahod ng mga manggagawa, especially minimum wage earners, simple lang ang challenge ko sa inyo. Kung tingin nyo sapat ang minimum wage, mag-minimum wage tayo. Ako, I will do that. Gagawin ko yan. Bilang pagpapatunay na seryoso ako doon sa advocacy ng kamanggagawa party list. O minimum wage challenge. Tignan ko kung hindi hindi kayo manguna na dyan, manguna na mga lampag dyan. Sasabihin nila, pag tinaas nyo ang sahod ng mga congressman, magsasarado ang kongreso. Baka magkaroon ng inflation. Magkakaroon ng inflation. Diba? Pag tinaas yung sahod ng mga senador, baka malugi ang ekonomiya natin. Tayo na pipigil na. Kami pipigil niyan. Reverse tayo. Reverse ka. Ayun, minimum wage challenge. Presidente, ikaw din, mag-minimum wage challenge ka. Tignan ko kung hindi ka manguna dyan pumunta sa harap ng kung saan man. Pero di ba malaking boto nakuha ng wage increase bill sa Congress? Hindi ba malaking wala. Malaki Parang malaking zero support ata ang no. May one abstention. One abstention. Para 170. Malaking support So, Senate talaga yung nag-drop ng ball Pero Senate, nauna na kasing pinasa nila. 100 pesos Nauna na lang pinasa yun. Kaya ang qualifier nga natin dyan, doon sa mga openly against. Halimbawa si Jinggoy Estrada. Yan, Jinggoy. Senator. Yan, mag-minimum wage challenge ka. Sabi mo kasi parang hindi pinag-aralan parang hindi yung mga tumutulig hindi daw pinag-aralan. Hindi, yung mga yung mga tumutulig sa Senado. Kayo minimum wage challenge. Bawal kayong tulig sa putang ina mo. Gago ka pala. Kaya, sabi ni Jinggoy, ay, nako ka, Jinggoy. Pero nakakalungkot yan. Pero ito mga boss, not everything is lost. We will file it definitely again. Tinanong sa akin to kanina ng DZRJ, meron ba nga asahan sa 20th Congress? Meron, if a file. Parehas pa rin ho ba? 200 pesos? Definitely, adjust natin yan. Pero tingin ko hindi na dapat mas bumaba sa 100 pesos. Yan ang tingin ko dyan. Subukan kasi, napitasan naman na nila So, subukan, isa pa. I-gawing priority ng Kongreso. At kung seryoso, si PBBM, may certify mo, Sergeant. Puro kadakdak din dyan na si PBBM, kailangan nating makinig. Kailangan nating solusyonan ang problema ng mamamayan. Ito, certify mo, Sergeant,
PBBM. Huwag ka na umasa. Never mangyayari yan. Ay, nako. Pero wala bang like official priority bill ng current administration? Meron sa LEDAC na Lalabas yan, sa SONA. Sa SONA. Pag nag-SONA, kasi yung SONA, basically, yan yung address ng presidente sa mga senador at sa congressman. Ito ang mga priority natin. As after mag-SONA, magle-LEDAC yan Puta pare, mga dati bits. sa TV lang ako doon nanonood ka na. SONA. Isa ka na sa mga papalakpak sa bawat Ay, hindi. Pag dumaan yung camera sa akin, naka-ano lang ako sa kanya. I'm watching you. Hindi mo naman malalaman na dadaan yung camera. Ang daming camera nun Oo nga pala. Oo nga na, parang dati nag-arali lang tayo tuwing SONA. Pero ano na yan Ayun, ikaw na nag-aralihan. Tawag dito. Parang brief na ako dyan sa SONA. Pag naka-SONA, bawal ka nang tumayo-tayo. Bawal kang lumabas-labas. Siyempre, ano yun kabasusan yun. Ano yun? Parang 3 hours, 4 na oras kayo nakaupo lang. Paano kung ihina ako? Babahon ako ng bote doon, gahala. Record ba umat yung mga doon? Like, record sila? Record lang. Ano yun session ng ano yun Ito, dali. Merong isang tanga na nando sa sa comment section. Ano na balita sa pagbuwig ng probinsya rin? Puro kwento na lang. Pinanganak na tanga to. Hindi pa nakaupo. Sir, June 30 pa. Ikaw na lang ata hindi updated. June 30 pa sila upo. Pero yung mga ganyang klaseng comments, feeling ko talaga, akala kasi ng iba, pag nanalo ka na, nakaupo ka na noon. Marami nag-a-assume na ganyan. Hindi nila alam na merong transition yan. June 30, sabi ho sa batas, June 30 ng tanghali ang official start. Akala nila parang mayor pag nanalo na. Tapos kapag kahit i-file mo 'yon, ano pagka-file mo, okay, batas na agad 'yan. Dadaanan 'yan, first reading, second reading, third reading, akit pa sa Senado. So, ito pa, may isa pang tanga. Ayan, ang kulit, di nga pwede basta dagdagan sweldo, taas lahat ng bilihin, maganda dyan. Balikan mo, i-replay mo na. I-replay mo na lang. I-replay mo to na doon sa episode. Gagawa din ng real yung specific segment. Yun lang i-reply niya. Sige, simulan mo na. Baba presyo. Simulan mo na. Yung nag-comment na yan, sure ako, di ka mayaman. Pag tumaas ang sahod ng mga manggagawa, isa ka rin sa makikinabang dyan. Ha? Kaya sabihin niya, thank you, PBB. Kung saan ka man nagtatrabaho, di ka pamamanahan ng kumpanya mo. Kahit... Hindi, mukhang mayaman Naka-shades Naka-shades. Mukhang mayaman Ito yung mga kumita lang ng mas malaki sa minimum wage. Akala mo, middle class. Akala mo, bilyonaryo na itong mga ito. Ano ba itong mga, ba't ganito yung mga follower mo? Sanay naman ako dyan. Ang dami nang babasa sa akin Welcome! Welcome to my world. Pero yung grabe ganyang slave mentality ng mga Filipino workers. Slave mentality. Slave mentality. Kala nila, may maliit lang sila negosyo, parang kapitalista na sila talaga. Yung tanong meron silang doon sila nakaka-relate doon sa mga argumento ng mga malalaki. Tapos nagpapaniwala sila doon sa mga argumento ng mga oligarchs. Diba? Siyempre, may belief sila. False consciousness tawag dyan. May belief sila na tangin. Okay, magiging... Ang isip ng mga yan kasi, sila ay tawag nila temporarily embarrassed millionaires. Yan nga. Yeah. Yung may pag-asa sila maging milyonaryo o bilyonaryo, kumbaga medyo minamalas lang. ang analogy, kailangan lang mas hassle. Ano nga yun, hindi nila maisip yung scale kung gaano talaga kayaman yung mga bilyonaryo. Hindi nila ma-imagine. Wala. Hindi nila mas kahit sabi mo mayroong middle class ka, mayroong kang dalawang negosyo diyan o kung ano magbebenta ka ng sabon. Mas malapit pa ng buhay mo sa homeless kaysa sa mga bilyonaryo. Tama. May video si Ellie dyan di ba? Nung kampanya, yung bigas-bigas. Yung bigas-bigas. I mean, yung scale lang, imagine nila yung alam mo yung mga ganyan, one hospitalization away. lang from poverty. Yan ang sinasabi ko sa kanila. Actually, kahit ako Pag ako nagkasakit ako, sigurado ubos na ito savings kong makonti Tapos wala pang PhilHealth ngayon. Agay. Bawal magkasakit. Tsaka yung mga ito nakikita ko sa Facebook, yung parang grabe yung nila, parang pagiging anti-workers at anti po ng mga comments. For example, middle class. Mga middle class. Pag tinignan mo naman yung mga tax sila, ganyan, tax ko, ganyan. Pero yung mga tax na binabayaran naman, SSS, yung mga basic taxes lang. Gusto kong basagin yan Tsaka pag tinignan mo naman kasi yung income nila, Tama. middle class sila, pero di naman sila yung middle class, lower middle class sila. So parang, niloloko nyo ba ako? Parang, may belief kasi na parang hiwalay sila na dun sa mga manggagawa in the traditional or classic sense. Pag manggagawa kasi, akala nila industrial worker. Construction. Mga ganun. Yung parang, okay na sa nasa corporate job ka. Ako corporate job, ako manggagawa kahit puro data ako. Kasi katrabaho. Lahat po tayo na nagbabanat ng buto para sumahod.
Manggagawa po ang tawag Madalas doon. may ganyan mga BPO workers. Manggagawa po tawag doon. Ganun? Dami. Kasi parang English, parang gano'n. Tapos, Ipiling nila separate class of citizens sila. Kasi, Pero interestingly, may mga nakakausap ako na doktor, tsaka may matataas mga sahod. Ang consideration nila sa sarili nila, manggagawa. Yun ang mga dapat natin, pamarisan natin. Kasi keso doktor ka, piloto ka, janitor, security guard, BPO, kung ano man yan, kahit pa 6 digits, o 2 digits, 3 digits ang daily mo. Manggagawa po ang tawag dyan. Kahit ang mga engineer tsaka architect, yung baba ng mga sahod, tingin nila manggagawa sila. Pero yung mga kahit abogado. Diba? Kaya feeling ko dyan papasok yung difference parating sa access sa education parating sa ganyan. Kung yung parating sa consciousness mo kung sa ka ba lumulugar in terms of economic stability. Kasi marami talagang galing sa hirap tapos karoon na ng konting sahod, parang feeling nila outside na sila sa mga issues ng mga normal na mga tao. Na hindi na insulated na sila sa ekonomiya, sa mga policy ng gobyerno. Tama. In fact, yun nga, tama nga. You're one sickness away from extreme Lahat poverty. tayo. Yung mga bigyan lang niya kahit magkasakit yan araw-araw, may hospital. Punta lang may sariling hospital yung mga sariling doktor yung mga. Sariling doktor yan. Pero dapat malinaw nga na yung basta sinabi yung nating manggagawa, yan yung mga tao na umaasa sa sweldo para mabuhay. Kahit gaano pa kalaki sweldo na yan, manggagawa yun. Tama. Diba? Yung lakas paggawa, in exchange of that, you receive salaries or wages. Doesn't matter kung gaano kataas yan, kung gaano ka yan. Tama. Sa wages yan, parte ka ng manggagawa, ng Tama. working class. Tama. Kasi hindi ka naman negosyante na malaki. Yung mga negosyante malalaki, hindi yan nagtatrabaho. Kung naghihintay lang ng profit yan, di ba? Ano yung parang favorite parang post ng mga middle class yung parang kami nagbabayad ng tax, pinapakain lang namin ng libre yung mga lower classes, hindi naman nagbabayad ng mga tax. Hindi man, sobrang laking misconception. Kasi alam mo ba, alam ko sa data, mga nasa 80% ng tax collection ng Philippine government is from VAT. Kaya Diba? Value added tax. Consumption At lahat tayo, basta kumakain ka, may VAT ka, nagbabayad kang tax. Yun yung sinasabi ko. Yung income tax ay napakaliit na bahagi lang yan ng tax collection sa isang taon ng Pilipinas. Tama. So, take ko misplaced arrogance eh. Misplaced arrogance na you need to kick down do sa mga mahihirap kaysa you punch up eh. Kaya ang daming may galit sa 4Ps, yung sa mga social welfare programs, kasi daw, bakit sila binibigyan ng libreng pera? Parang ang dali daw maging mahirap. Ang sinasabi ko, di maging mahirap kayo, benta nyo lahat ng gamit nyo, o maging mahirap kayo ngayon. Tirati ko mas madali yan. Parang sa Imbornal, di ba? Naging viral yan. Ang dali daw. Sige, pumasok ka sa Imbornal, gawin mo yan. Kung madali maging mahirap, hindi maging mahirap kayo. Para maranasan nila. Tama, yan na lang. Maganda argument yan eh. Di ba? Kung madali maging mahirap. Kaya nga, pero tiko, siyempre, kaya naman siya may sense din naman minsan. Kasi nga, sobrang limited ng ayuda ng gobyerno. Tapos ang pinipili lang yung mga hindi lahat. Marami kahit sa mga mahihirap. Kasi may mga criteria. Yung mga nagbabiral, yan. Parang yun lang ang pinipili. So parang hindi equal ang pagbibigay ng ayuda. Kaya nga ang natin dyan, bigyan lahat ng ayuda. Tama. Universal basic ayuda. Pero ayaw rin nila yan. Ibang argumento yan. Actually, ibang argumento. Isang buong session yan. Meron tayong pwedeng imbitahin dyan. Sa Universal Basic Ayuda. Yan. Pwede tayong imbitahin dyan. Okay, meron kayong panukala, di ba, sa kamanggagawa, yung Small Business Wage Subsidy. Oo. Para sa mga MSME Subsidy Act. Yan, antayin nyo yung mga boss. Parang bibigyan ng subsidy yung mga maliliit na negosyante para makasabay sila sa pagtaas ng minimum wage. O kaya mas maging competitive sila. Kasi ang mga politiko natin, very unimaginative tingin. Kaya nga eh. Sobrang rigid ng nila mga policy. Sana hindi ako umabot sa ganyan. Naging muog. Hindi naman ako politiko pala. Pero interesting yung point na yun. Meron ba mga specific policies yung government natin para i-incentivize yung mga micro and small medium enterprises? O kasi karamihan ng mga policies more on marketed sa mga big businesses talaga. Meron naman, in fairness naman, meron naman, kunwari sa DTI, meron SB Corp na tinatawag. So loan yon para sa small and medium, micro and small enterprises. Pero kukunti nakakaalam eh. Tapos karamihan, yung mga napapaloan doon, yung mga kaibigan ng taga-DTI. Tama. Mga kaibigan ng mga politiko. Dito mag-loan ka. Kasi sila lang nakakaalam eh. No, marami dyan. Meron kunwari may batas tayo, Agri-Agra Law. Diba? Ibig sabihin, 10% ng mga loanable amounts sa lahat ng bangko dapat sa agriculture. Mga magsasaka. Yan. So magsasaka dapat ibigay. Magsasaka, mangingisda, maghahayop. Pero konti nakakaalam.
Mga LGU, may capacity sila na ganyan eh. Sa Pasig, May mga ilang LGU sa Pasig ba ganun? sa mga, Hindi ka na magbabayad ng sa mga small vendors na hindi ka na magbabayad ng business certificate. parang yung mga Dapat ganun. Ganun sa Pasig. Pwedeng ano yan eh, at a larger scale i-nationalize. Yan ganyan. Ang problema kasi, yun nga baliktad ang development model ng Pilipinas. Incentivize yung malalaki na kaya mas lalo lumalaki. Yung may create law, pinababa ang corporate income tax. Ang dami-daming ganyan eh. Tapos sa mga EPSA, mga export processing, saka sa mga Freeport, yan, ang dami tax havens sa mga yan eh. Wala halos binabayaran yung mga yan. So maraming tax incentives yung mga malalaki na. Pagdating dun sa mga maliliit, puro red tape. Hindi, kahit hindi sa red tape. Ang hirap pagbukas ng maliit na negosyo. Yun pa hinuhuli. Diba? Hinuhuli mga nasa gilid-gilid. So, ang daming problema ng Pilipinas sa totoo lang. Pero tayo maliliit na boses lang tayo sa buti ito nanalo. Oo nga. At iipunin natin, mahalaga yan yung mga maliliit na mga boses na yan, mapagsama-sama natin, dadalhin natin sa loob ng Kongreso. Doon tayo nag-podcast, no? Hindi pwede yun. Sa office. Bakit hindi? Oo nga, pwede ba yun? Siguro, ipapaalam ko. Si Tulfo nga nag-record sa Senate eh. Hindi ko alam kung paano, pero po pwede yan. Pag walang plenary meeting, invite na lang. Susulat ako kay Secgen. Papasukin tayo doon sa plenary. Kahit doon lang tayo sa gilid. Para maganda naman yung natin, malaking watawat ng Pilipinas. Tapos magkakalayo yung podcast natin, nandun ako sa kabilang podium. Anyway. Bago po tayo matapos, may mga nalilito. Ibig sabihin ba na pinatay ng Senado yung bill, mas makapangyarihan ng Senado? Hindi, they are co-equal. Hindi ka pwedeng utusan ng Senado ang Kongreso eh. Equal sila dyan. Tama. Equal sila. Di porket lower house yung tawag sa kanila. Mas angat na yung... Actually, misnomer nga, Kaya hindi nga, dapat lower term house. Pangat ng term eh. Diba? Dahil national ang scope ng Senate, tapos district ang ano. Pero sa Constitution, co-equal branches of government. Tama. Ayun, daming pwede pang pag-usapan, pero limitado lang oras natin. Last words ba tayo, boss? So sa mga nanonood dyan sa ni Elia, mag-follow kayo sa YouTube tsaka Facebook ng Politikang Ina Mo. Para kung nagustuhan niyo yung ganitong format, mas marami pa doon, mas marami kaming kalokohan doon. Kung gusto niyo naman kami i-bash nyo rin kami doon. Okay lang din naman. Problema yun. Tama. We're in the free country. Tama. Okay lang ang bash. At asahan nyo na mapapadalas po ako mag-live uli sa ating TikTok. Thank you mga boss. Kasi kung magaling kayo mag-bash, magaling rin naman kami mag-bash. Pag kayo mag-alala. Pagalingan tayo mag-bash. Ayun. Hindi bawal basher dito. Pwede. We encourage bashing. Pagalingan tayo mag-bash. Sige, Mark, last words? Ayun, ako si Mark, yung 2 sentimo sa kalye. Graduate na ako. Sa Masters. Masters. Graduate para malinaw. Baka akalain nila. Baka college student. Sabihin nila senior high ko eh. Professor po yan, professor yan. Mukhang ganyan lang yan, pero professor yan. Mukhang ganyan. Hindi ako, mukhang ganito lang, pero abogado ako. Turo na rin ako sa UP. Ikaw, mukhang ganito lang, congressman. Representative. Ayun. Ikaw na, Eli. Ako na? Mga boss, maraming salamat sa patuloy niyong suporta. Tangkilikin po natin ang Politikang Ina Mo, YouTube, Facebook, at sa lahat pa ng mga platforms. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta, bumoto sa Kamanggagawa Party List. Lahat po ng mga panukala na sinachat nyo dyan, pagbubuwag ng provincial rate, pagpapatupad ng living wage, nationwide, etc., etc. Lahat po yan dadalhin at bibitbitin natin sa Kongreso. So, antay lang tayo mga boss. Meron tayong boses, meron tayong pwesto sa loob ng House of Representatives. June 30 pa po ako June 30 pa po ang official start. Lagyan mo lang ng ganun, June 30. June 30 pa po. So, mag-update ako sa inyo. Tuloy-tuloy pa naman ang vlogging. Tuloy-tuloy ang pag-update sa inyo. Follow nyo rin po ako sa aking 2. Hindi, 3 na pala. Na social media platforms, Facebook, TikTok, at sa YouTube. Alright, maraming salamat po mga boss. I love you. Okay, sige. Ako naman si Jen ng Batas Manggagawa. Follow nyo yung mga page namin itong Politikang Ina Mo, meron itong Spotify, meron itong YouTube, Facebook, TikTok, no? May mga reels kami pinupost doon. Pero meron rin kami mga ibang show ni Elijah, like Sumbungan ng Kamanggagawa, yung Batas Manggagawa rin, Facebook, YouTube, TikTok,
2 Sentimo sa Kalye, meron siyang Pinoy Sociologist. Dumadami na yung mga page namin. Maraming salamat sa suporta nyo. At tingnan natin kung paano natin magagamit yung aming mga platforms para sa ganun meron naman tayong sumbungan, meron tayong pwedeng i-air out our grievances. At sana medyo may konting pagbabago na magawa para sa Tama. Yeah. So, ayun po, ako ulit si Jan ng Batas Manggagawa. Ako po si Eli San Fernando ng Manggagawa Party List. Ako si Mark ng 2 Sentimo sa Kalye. Ito ang Politikang Inamo! Okay, cut, direct. Politikang ina mo, ano man ang kulay mo. Ang kulay mong masur, dilaw, pula at berde. Maging totoo ka, politikang ina mo.